Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga OFWs natin dyan na nanonood. No? Iba-ibang ating time zone ngayon. At sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas at Mindanao, hello po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Okay. Una po nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. Nagsalita na ito tungkol sa Russia at Ukraine, pati na rin sa North Korea. Okay? Nagsalita na ito, nag-speech na ito, nagbigay ito ng kanyang sentimento tungkol dito sa mga countries na ito. Okay? Yan ang alamin natin. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si update natin kay General Bantag, no? Na sabi ng DOJ Remulla na General Bantag should face the charges na ipinukol sa kanya ng NBI, PNP at itong DOJ. Okay? At sabi ni Bantag na maghihintay siya dito sa supina. Okay? Yan ang pangalawang topic natin na pag-uusapan. Ipapakita ko itong video update ni General Bantag tungkol dito. Okay? Pero bago natin pag-usapan itong lahat, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating Facebook at YouTube. Okay? Para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Help me. Like and share. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, don't forget, please subscribe, please follow. Kung bago pa lang kayo dito sa aking page, channel, follow, subscribe. Okay? Para lagi kayong updated dito sa mga balita natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow at subscribe. 1, 2, 3, go. Thank you very much. Punta tayo sa first topic natin. Presidente Bongbong Marcos, no? May naganap kahapon sa ASEAN Summit na nagsalita na nga ito tungkol sa Russia at Ukraine, yung kanilang girian ng dalawang bansa, pati na itong North Korea, no? Tungkol dyan sa yung paggamit ng illegal na nuclear. Okay? So, tingnan natin kung ano ang reaksyon ni Presidente Bongbong Marcos, ano ang kanyang panawagan. Panoorin natin itong balita ito ng UNTV. Okay? Play. Let's play the video. Wala. Anong nangyari dito guys? Ay, wait muna. Ayan, play. Bakit ayaw ito mag-play? Bakit ayaw ito mag-play? Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanawagan sa magkabilang partido ng Russia at Ukraine na resolbahin sa mapayapang paraan ang kanilang sigalot. Ito ang intervention ng Pangulo sa 41st ASEAN Summit Retreat. Sa 41st ASEAN Summit, sa kanyang speech niya ay panawagan niya na ang Ukraine at itong Russia, no? Sana magkaayos na itong dalawang bansa, ano, sa mabuting paraan. Okay? So I'm very proud of Presidente Bongbong Marcos sa kanyang mga statement kagaya nito. No? Hindi siya nangingialam sa dalawang country, ngunit pinapayuhan niya na sana magkaayos na yung dalawang bansa in a nice way, no? Yung matinong pag-uusap pa, hindi naman pwede dadaanin lahat yan sa giyera, di ba? Sa Cambodia. Ayon sa Pangulo, alalahanin rin na nangyayaring gulo sa dalawang bansa dahil sa epekto nito sa ekonomiya. Exactly. Presidente Bongbong Marcos is very practical. Dahil dito sa nangyari ng Ukraine at Russia, yung awayan ng dalawang bansa, malaki ang epekto nito sa entire globe. Mga lahat ng ekonomiya ng sa buong mundo, no? May epekto itong ekonomiya. Bumababa, maraming nagugutom,
dahil sa dalawang countries na ito, yung awayan ng dalawang countries, no? Kawawa naman yun, especially yung mga bata na inosente. So sana, no, matapos na itong Russia-Ukraine na awayan na ito. I'm so proud of PBBM na talagang, ito yung sabi, we are also concerned with the severe and the disruptive international economic ramifications of this ongoing conflict, particularly on the global food and security and commodity supply chains. Okay? Sabi yan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Concern siya. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Partikular na sa global food, energy security at supply chains. Nanawagan rin si PBBM sa Democratic People's Republic of Korea o DPRK na sumunod sa United Nations Security Council resolutions. Kabilang sa tinalakay na issue ng Pangulo ay ang nuclear threat ng North Korea. Yan. No? So, through the speech of Presidente Bongbong Marcos, through sa kanyang panawagan sa North Korea, no? I hope itong mga leaders ng North Korea ay ma-hear nila yung salaysay ni Presidente Bongbong Marcos na to follow itong North Korea na susunod sa mga patakaran ng United Nations itong North Korea. Okay? Walang idinudulot na mabuti ang illegal na nuclear weapon. Okay? Nakakasama lang yan, no? Marami na tayong natutunan sa ating mga past na nangyari tungkol dyan. So sana, no, let's be positive here. We are hopeful na ito ay maresolba ng North Korea rin. Okay? Sa naganap naman na 25th ASEAN-China Summit, sinuportahan ni Pangulong Marcos Jr. ang agarang pagpapasa sa Code of Conduct sa South China Sea na base sa international law. Welcome sa Pangulo ang nagiging pag-usad. Ayan, yung sinabi. I, therefore, welcome the progress on textual negotiations on the COC this past year, hopefully an approved Code of Conduct in the very near future. So yung karagatan din, pinag-usapan din ni PBBM, yung West Philippine Sea dyan. Okay? Kasi nandyan, kasi yung halos lahat ng leader sa ASEAN Sa textual negotiations sa COC sa nakalipas na taon at umaasaan niya siya na maaprubahan agad ang nasabing code sa darating na panahon. Nel Maribuhok, UNTV News. So ayan. Okay. So, let me summarize sa balita na yan, ha? Na itong si PBBM nananawagan na tapusin na yan ng Russia and Ukraine conflict dahil wala itong idinudulot na mabuti kundi nakakaapekto ito sa ekonomiya. Okay? Para sa akin, I'm very proud of our president dahil buong mundo yung kanyang mensahe. Imagine that one, ha? Buong mundo. So, I'm very proud of our president. At saka itong North Korea na nanawagan ito si PBBM in a nice way, no? Ni Kim Jong-un ng North Korea na to follow na the rules and sa batas ng United Nations na susunod tayo na wag na natin yung mga dadaanin sa mga nuclear weapon. Wala pa rin yung idinudulot, no? So, it's a good thing, no? Good job kay Presidente Bongbong Marcos, no? Good news ito. Bilang Pilipinas ay very proud sa inyo, no? Na bilang isang presidente ng isang bansa, bilang isang leader, malaking impact yan ng Ukraine, Russia at North Korea ang inyong mga mensahe. Okay? Malaki yan. No? Kasi itong si Presidente Bongbong Marcos ay hindi basta-bastang ordinaryong tao lang. Okay? So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa mga panawagan ni Presidente Bongbong Marcos sa Ukraine, Russia at North Korea. Okay? So, punta tayo dito sa next topic natin na itong si General Bantag, no?
ay pinatawag na ng DOJ, specifically itong si DOJ Remulla, na sabi, face the music, face the charges, harapin mo itong mga charges against you. Na sabi ni Remulla, may matibay raw silang ebidensya tungkol kay General Bantag, tungkol sa nangyari kay Percy Lapid. Okay? At sa kampo naman ni General Bantag, no, sabi ng kampo ni General Bantag ay naghihintay na lang sila na makareceive sa supina at haharapin nila ito. Which is tama nga naman. Proseso ito eh. Okay? Preliminary investigation. Sana dyan sa unang investigation na yan ay hindi na ito talagang kaagad, no, ma-solve na ito, na hindi na ito makakasuhan itong si General Bantag. Kasi alam ko dito sa mga audience ko sa Donmar TV na maraming kumampi dito kay General Bantag. Pati naman ako, no? Para sa akin, itong si General Bantag, ang layo talaga ng kanilang allegation na pinagbibintangan nila itong si General Bantag tungkol kay Percy Lapid, no? Sana naman, no, panawagan ko dito kay Vice President Inday Sara Duterte na sana tulungan niyo po si General Bantag, no? Ito ay inappoint ng inyong father na former President Duterte. Sana tulungan niyo, Vice President, na makonvince nyo itong si Presidente Bongbong Marcos na susuriin mabuti ang reklamo ng PNP, NBI, DOJ na kung talaga bang may anong tawag doon, baka nagkamali lang. Kasi itong si General Bantag, maraming ayaw dito sa loob ng bilibid. So baka tingnan nyo ng again yung kanyang sitwasyon tungkol dito sa allegations ng PNP, NBI at DOJ. Okay? So let's watch the video tungkol dito. Okay? Panoorin natin. Tiniyak ng Department of Justice na mabibigyan ng due process ang suspendidong Bucor Chief na si Gerald Bantag. Sinabi ng ahensya na maglalabas ng subpoena para pasagutin si Bantag hinggil sa kasong inihain laban sa kanya. That is the right process rin naman, no? I hope na ito ring si General Bantag ay re-respetuhin ang tamang proseso rin, no? Wala umanong sino man na may gusto na ituro ng ebidensya si Bantag. Subalit batay sa kabuuan ng sirkumstansya at ebidensya, si Bantag at ang iba pang respondents ang itinurong sangkot sa pagkamatay ni Percy Lapid. In the words of Secretary Remulla, we hoped we could point at the drug syndicates as perpetrators. It was not good news when the evidence started to point to the respondents. But given the totality of the circumstances, the PNP and NBI... Marami kasing speculations dito, guys, no? Na sabi nila, no? Hindi tayo ang nagsabi dito, ha. Itong mga komentaryo, itong mga analysis ng ibang mga political expert ay sabi nila na ito raw si DOJ Remulla ay may konektado raw dito sa mga sa bilibid, no? Itong mga big time na mga sindikato dyan na tinulungan ni DOJ Remulla. Yan ang sabi nila, no? So ako naman hindi ako makapaniwala dyan, no? Hindi ako basta-basta makapaniwala dyan. Bakit raw itong si Katapang ang inilagay na pinalit kay General Bantag na isa yang dilawan si Katapang? So malaking question ng mga taong bayan, no? Merong mga haka-haka na connected raw itong si DOJ Remulla sa bilibid ng mga big time dyan. Sa akin naman ay hindi tayo makapaghusga dyan, no? Hindi tayo kaagad na
aakusa ng tao na wala naman tayong ebidensya niyan, no? Siguro itong si DOJ Remulla ay ginawa lang niya ang kanyang trabaho at sana naman ay mag-cooperate itong si General Bantag para tapos na ito. Ang kawawa dito yung mga biktima, yung si Percy Lapid yung kawawa at saka yung isang pamilya ng yung Villamor ba yun? Yung nangyari sa loob ng kulungan, di ba? Had to stick to the evidence at hand. There is a proper forum and a proper time to thresh this all out. Samantala, ipinagpatuloy kahapon ang preliminary investigation ng DOJ kaugnay ng pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid. Personal na humarap sa pagdinig si Christopher Bacoto, ang inmate na itinuro ni Joel Escorial na umano'y second middleman sa pagpatay sa radio broadcaster. Ayon kay Escorial, binigyan niya ng parte ng pera si Bacoto na nagkakahalaga ng 70,000 pesos mula sa ibinayad sa kanilang 550,000 pesos. Yung mga ganyang salita, no? Na ganyan, binigyan raw, I hope na hindi ito hearsay lang. I hope may mabigat kayong ebidensya dyan sa mga aakusa ng NBI at PNP, no? They should give a big supporting document para sabihin yung talagang si General Bantag ang mastermind dito, no? Sa pagpatay sa mamamahayag. Si Bacoto raw nagdidemand. Si Bacoto raw, meron kasing raw. 'Di ba? So wala kayong sa kanya ng payment dahil tapos na raw yung raw na naman. Tapos na raw yung nila, trabaho. Hindi sila sure, no? Hindi sure lahat yung mga hearsay lang kasi yan eh. I-deposito na raw sa bangko. Pero sa kanyang isinumiting counter affidavit o kontra salaysay kahapon, itinanggi ni Bacoto na tumanggap siya ng pera mula kay Escorial. Siya raw ang kumausap sa kanya. No? Even for the payment, siya raw. So, gumawa kami ng counter affidavit denying all of it dahil si Christopher almost 4 years nang nakakulong sa high detention facility. Ayon sa abogado ni Bacoto na sa Attorney Salvador Quimpo, wala sa unang affidavit ni Escorial ang pangalan ng kanyang kliyente at isinama lamang ito sa ikalawang affidavit. We cited yung fact na si Joel na gumawa ng statement, I think it was October 18, sinabi niya yung participation ng ibang respondents. And then he made another statement, karagdagan sa Laysay, on October 22, 4 days after. Doon niya lang binabanggit si Bacoto. So we do not know why, after 4 days, doon niya lang naisip isama si Bacoto. Dahil yung first statement niya, sinabi niya na lahat yung mga pinagbigyan niya ng pera, wala si Bacoto. Kaya hiling ni Bacoto sa prosekusyon na i-dismiss ang kasong murder laban sa kanya. Dante Amento, UN. So ayan. Mag-react tayo dyan. So, sa akin lang, no? Sana matapos na itong serye na ito kay General Bantag, Percy Lapid, yung Villamor na yan, ng DOJ Remulla. Sana matapos na ito. Kawawa yung pamilya ni Percy Lapid dyan, itong namatay dyan sa loob ng kulungan niya si Villamor. No, kawawa yung mga pamilya. Dapat matapos na ito. Sana matapos na ito, no? So, mabilis lang ito. Haharap ito namang si General Bantag, hindi naman ito nagtatago eh. Haharapin niya ang charges, no? Naghihintay na lang ito sa subpoena. So, ikaw, Sir Boying Remulla, sir, bilisan nyo yan. Okay? Bilisan nyo yan. Huwag puro salita na lang. Kasi kung kapag sasalita ka, ito rin si General Bantag, hindi ito paawat rin eh. Rin ito, rest back rin ito sa pagsasalita, di ba? So, lalong lumalaki itong issue na ito. Walang direction. So, sana matapos na itong pangyayari na ito. No? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa sitwasyon ngayon, recent situation dito kay General Bantag, Percy Lapid, at itong si DOJ Remulla. Okay? So, guys,
i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa daong bayan. Marami ang makakita, marami ang makakomment, no, na ganito pala ang mga nangyayari na. Please subscribe, please follow para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. Mahalin natin ang Pilipinas, no? Protect our president, protect our vice president. Have a nice day. See you in my next video. God bless everyone.